Magandang araw po sa bawat isa at ayan po ay patuloy po tayong lalapit sa Panginoon. Ang aking pong binubulayan ay ang Book of Matthew at ito pong talatang chapter 6 verse 25 na kung saan ito po isa sa mga matapos yung pag-sermon sa bundok ng ating Panginoon Kristo na siya po yung mga aral doon. At meron po siyang patuloy na ini-insist po sa kanya po mga disipulo at mga sympathizer na roon. Yung sinasabi po doon ay ang huwag daw tayo masyadong mag-worry sa ating buhay, kung ano yung atin daw po kakainin, kung ano daw po ating iinumin. Di ba't anya'y mas mahalaga ang buhay kaysa po doon sa tinatawag na mga alalahanin, katulad po ng mga panamit, kung ano yung kakainin, kung ano yung mga bagay sa buhay. At dito pinapakita po na hindi naman sinabi ng Lord na wag na kayong mag-isip noon, wag na kayong mag-alala. Sabihin, huwag masyado daw po tayong ma-focus sa pangailangan sa mundo. Yung paghahabol natin sa mundo na mabuhay, magkaroon ng magandang kalagayan sa buhay, kinabukasan. Hindi naman po sinabi ng Panginoon, tigilan nyo na yun. Dahil hindi naman po gano'n ang gawin. Kundi ang naratibong binibigay sa atin ng Panginoon na tayo bilang mga anak ng Diyos, meron tayo mga bagay na dapat na inaayos, pinoproseso. At lahat ng bagay ay nakukuha po sa tinatawag na priority. Kung ano po yung pinaka-priority dapat po natin. And the first priority po na dapat nating maunawaan ay yung ating pong eternal destination. Yung tinatawag na panghabang buhay na pupuntahan. Like for example, yung ating pong buhay matapos po sa mundong ito, meron pa ho tayong isang buhay na haharapin. Alam mo ba ninyo na ang nakalagay o ang nakasilid po sa ating pong lupang katawan ay ang soul or spirit. Ito po yung eternal, ito po yung hindi namamatay. Ang namamatay lang po sa buhay ng tao ay yung tinatawag na katawang lupa, nabubulok, nasisira. Pero po yung nasa loob niyan, yung kung sino ang nakakadama, sino ang nakakapag-isip, o sino nakakakaroon po ng pananaw, damdamin o emosyon, yun po ay hindi ho ay namamatay. Kaya kami kasibihan kong minsan na ang isipan ng tao hindi raw po tumatanda. Sapagkat ibig po sabihin yung kaluluwa na naroon, yung espiritu na naroon, hindi po yan tatanda dahil wala naman po yan tinatawag na pagkatigil o pagkamatay. Kaya naman po ito yung dapat natin maunawaan na hindi masusukat po ng taon dahil wala na po, eternal nga po yan At bagamat may mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan natin mabuhay, kumain, magdamit, magkaroon po ng kaayusan po sa buhay, ay mas priority po dapat natin unahin yung management po nung sinasabi ng Lord na kung saan ang kingdom of God o yung paghahari po ng Diyos o yung kaharian po ng Diyos. Kadalasan may mga pagkataon na pwede naman po tayo mabuhay sa ganung punto. Kaya lang nawawala pa yung faithfulness natin sa Lord. At napupunta na lamang po sa tinatawag ng mga alalahanin, mga gagawin, mga isipan sa mundong ibabaw kung paano po tayo mabubuhay. At yun po ang pursuit po ng tao. Pero dito, pinapakita maging balanse po dapat po tayo. Bakit po? Kasi po sa pagbabasa po sa baba ng Matthew 4, verse 4, sabi ron ng buhay daw ng tao, may komposisyon. Hindi lamang po tayo nabubuhay dyan po sa ating mga pagkain, mga kaayusan po sa buhay, mga possession sa life natin ito na mga wealth or mga material things.
Kasi darating din po ang araw na yan, lahat naman po yan, mawawala, lilipas. Tingnan ko ninyo yung mga katawan natin. Ako ngayon nakita ko yung kadalasan sa akin, sa mukha ko, sa mga alos 50 plus, going to 50, early 50 age na po. Kasi makita mo yung mukha nila na maging ako, yung maturity, yung nababago yung shape or yung hugis ng mukha ng tao kapag ikaw ay 50 age na, 50 plus na kung saan po makita nagbabago po talaga yung dating, sabihin natin yung ganda, yung ika nga ay ayos ng hugis ng mukha po natin, maging yung po kahit yung hero nga po ko po ayun, wala na. At yung dating ganda ng katawan ay lumilipas. At makikita natin na talaga hindi po siya permanente na gano'n ang edad mo. Kaya lang ang maganda ko dito no, na makikita natin na binabigay pa rin ng Panginoon na huwag natin unahin. Ang unahin natin siyempre yung kaharian po ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ibig po sabihin yung paglapit sa ating Diyos, yung paghanap na kung saan po yung kalooban ng Diyos ang una nating masunod. Tapos sabi naman po niya ay sa huli o after natin gawin ito, yun naman daw kung pagsunod natin sa kalooban niya, paghahangad natin na makaniig siya, yung mga bagay na alalahanin sa buhay, siya na ang bahala. At yun po pinakamaganda po, no, na may Diyos po tayo na mamahala at masakop lang po tayo. At wala po naman pong mawala po sa atin. Kasi tinry na po natin, magmula pa ako na tayo ipanganak at hanggang sa lumaki, nang hindi tayo tuloy po nakakalala sa Panginoon, nagawa naman po natin. At wala naman pong nabago po doon. Kaya salamat sa Panginoon na patuloy lamang po tayo maghangad. Pero balanse po, ang rin po natin yung paghahari sa atin ng Diyos at makikita naman po natin tapat ang Diyos, hindi po sinungaling ang Diyos. At siya mag-alaan ng mga bagay na kailangan po natin. At siya nakakaunawa at nakakalam kung ano po talaga ating mga kailangan sa buhay. At siya pa rin po ang nakakalam po ano yung bukas. Siya pa rin po nakakalam po ano ang ating pong magiging kinabukasan, ang magiging end po o ending ng life po natin. Salamat po at magandang araw.